Yan, magandang hapon sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa inyo, lalong-lalo na sa mga mag-aaral, mga magulang at guro na sumusubaybay sa atin ngayong hapon ng Miyerkules. Naririto na naman tayo sa ating sesyon sa itulay ng Filipino 10. At syempre, katulad ng lagi at parating naririto, si Tutor Donna kasama niyong magbabalitaktakan. Yan, magandang hapon sa lahat. Okay, syempre, nandito pa rin si Tutor Donna, no? Okay, at tunay namang nananabik na sa muli nating pagbabalitaktakan ngayong hapon. Katulad ng madalas nating ginagawa, syempre, meron tayong palipad-bati. Okay, pero bago tayo magpalipad-bati ng inyong mga pangalan, ng inyong mga paaralang kinabibilangan, gayon din kung saang SDO kayo nagmula, syempre, katulad ng ginagawa natin, ibahagi na ang ating sesyon ngayong hapon na ito para sabi nga, marami tayong matulungan at maitulay din ang kanilang pagkatuto. Kaya ano pang hinihintay? Sabay-sabay na i-share ang ating sesyon ngayong hapon. Sabi nga, isang click lang, nakatulong ka na. Simpleng gawain, may malaking idudulot at may malaking ibubunga para din sa iba. Ayan. Sige, salamat sa mga nag-share ngayong hapon. At nakita ko naman talagang ngayong hapon ay naharirito na kanina pa. Okay, mga nakaantabay na kaagad at may mga pagbati na. Kaya hindi na natin patatagalin, syempre paliliparin na natin ang inyong mga pagbati sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. No? Sige, ilagay ang inyong pangalan, ang paaralang pinapasukan o ang paaralan kung saan kayo nag-aaral at ang SDO division kung saan naman kayo nabibilang. Okay? Sige, sisimulan na ni Tutor Donna ang 2 minutong palipad-bati. Yan. Magandang hapon sa iyo, Daryl Caparos Villanueva ng Godofredo Reyes Senior National High School mula sa SDO Camarines Sur. Ang guro niya ay si Ma'am Miles Pagyo. Hello po, ma'am. Magandang hapon po sa inyo. Gayon din kay Cedric Mendoza ng Godofredo Reyes Senior National High School din. Si Jude Michael Botardo, nandito rin. Magandang hapon po, Tutor Donna. Si April Moriel ng Las Piñas East National High School. Si Kathleen Asi Dayudante. Okay, pakilagay Kathleen ang iyong paaralan ha. Gayun din si Melvin Caparos Villanueva mula sa Godofredo Senior National High School. Mga taga Camarines Sur, hello sa inyo. Sydney Mendoza ng 10 Joyfulness ng Las Piñas East National High School. Kathleen Asi Dayadante, yan, nilagay na niya, mula sa Godofredo Reyes Senior National High School. Arlene Elise Salazar, parehong paaralan. Si Harchi Ramos Dansalan ng San Mariano National High School, SDO Isabela. Hello sa mga taga Isabela. Rishan Cabrilla, siyempre ng Las Piñas East National High School. Si Cyrene Kate Balido Ebrio ng Godofredo Reyes Senior National High School. Anissa Felizardo okay, ang guro niya ay si Sir Joel Cambalon ng Seven Blessedness. Gayon din si Lorraine Joyce Rocha ng Kaibiga High School. Hello sa mga taga-Kaibiga. Althea Pesaya, okay, ng Isabela. Okay, gayon din si Rainiel. Hello, Rainiel Manabat de Vera. Dito ka, anak. Philip Ray L. Mancera ng Quirino National High School. Hello sa iyo. Si Aaron Dashan. Ang dami nyo. Si Philip Ray L. Mancera, gayon din, naulit ko na yan. Eileen Kalingasan Aklan, okay, Althea, meron na. Ayun, naulit na yung iba. Si Eunice Manigolod ng San Marino National High School, SDO Isabela. Napakarami nyo talaga ha. At tuwang-tuwa si Tutor doon. At syempre, alam kong naririyan ang mga gurong nakaantabay ngayong hapon. Okay, hindi nawawala yan sa ating sesyon. Okay, magandang hapon po sa inyo, Sir Alvin Dianya,
Sir Joel Cambalon, Ma'am Nenita Anihas, at Ma'am Nenita Mangapot, mga taga Las Piñas East National High School, mga gurong masisipag at tunay na sumusubaybay sa atin tuwing hapon at hinihikayat ang kanilang mga mag-aaral. Salamat po sa inyo ngayong hapon po. Okay, nasa inyong pagtutok. At napakarami nyo pa, tuwang-tuwa. Pasensya na kung hindi mabasa at mapalipad ni Tutor Donna ang inyong pagbati. Ang mahalaga, nandyan kayo, nakikibahagi, magbabalitaktakan, at tsak, okay, kayo ay may matututunan, di ba? Pero mamaya pag may mga tira o sobra tayong oras, palili pa rin ni Tutor Donna ang mga pagbating yan, ha? Huwag magtatampo. Ayan, si Kiana Templo Nuevo nandito rin. Si Luisa Antonia Lopez. Okay, sige, hindi na natin patatagalin ang ating palipad-bati. Alam ko namang nandyan kayo at alam kong nais ninyong matuto ngayong hapon. Kaya nga, kanina pa lang nakaabang na kayo. Kitang-kita yun ni Tutor Donna. Okay, salamat sa inyong pagtutok, ha? Okay, hinihikayat ko kayo, ha? Tara na dito. Okay. Ngayon, tingnan natin. Siyempre, ngayong linggo o ngayong Miyerkules ay nasa ikatlong markahan pa rin tayo. Pero nasa ikalimang linggo na tayo, no? Kaya module 5 na tayo. At ang ating paksang tatalakay ay kaugnay sa isang maikling kwento mula sa East Africa o Silangang Africa. Yan, alamin natin yan mamaya. Huwag kayong aalis kasi merong sorpresa si Tutor Donna sa inyo, ha? Laging may ganoon si Tutor Donna. Hello sa iyo. Yan, Jessen Rose Gilo Miguel. Charisma, Abby, mga taga Isabela, hello po sa inyo. Yung may taga Kaibiga din, ang dami nyo ngayong naririto, nakatutuwa sa inyo. Mga taga 10 Quezon, Kaibiga High School, nakita ko, no? Andito kayo, ang dami nyo at nakatutuwang kayo'y nakikibahagi. Salamat sa inyong guro, ha? Okay. Ngayon, syempre, may inaasahan tayo sa ating gagawing talakayan ngayong hapon. Okay, ito yung mga inaasahan natin. At ang mga aralin na yan o yung mga pagsasanay na meron tayo ngayong hapon ay syempre hinango natin o kinuha. At ang naging batayan ay ang module natin sa Central Office. At ang unang layunin para sa hapong ito ay naiugnay ang suliraning nangingibabaw sa akdang pandaigdigang pangyayari sa lipunan. Yan. Ikalawa, na ipahahayag ang damdamin at saloobin tungkol sa kahalagahan ng akda sa sarili, panlipunan, at pandaigdig. Yan. Ikatlo, na ibibigay ang katumbas sa salita ng ilang salita sa akda. Gagamit tayo dyan ng analohiya. Okay? Sige, magandang hapon sa inyo, ha? Mamaya, papasadahan ni Tutor Donna ang mga pagbating yan. Huwag kayong aalis at kayo ay makibahagi. Siyempre, ang tanong ni Tutor Donna, handa ka na ba? Kung handa na, patingin nga at pahingi nga si Tutor Donna ng thumbs up o kaya naman ay papuso mula sa inyo. Ayan. Okay, handang-handa na. Ang dami na talagang pumupuso. Okay, kanina pa walang tigil. Tunay ng kahandaan ng 10 gagaling. Di ba? Ang gagaling nyo talaga. Mga 10 gagaling ang tawag ko na nga sa inyo eh. Yan, sige, dahil marami ng pumupuso at nagpapakita ng kanilang kahandaan at pananabik para sa araw na ito, okay, sisimulan na natin. Magbabalik-aral tayo. Yung balik-aral natin, ito ay hindi kaugnay doon sa nakaraan nating naging talakayan. Ito ay pag-alam ni Tutor Donna kung ano na nga ba ang alam ninyo kaugnay sa araling ating tatalakayin, kaugnay sa maikling kwento. Yan, salamat sa napakaraming papuso ni Kiana Templo Nuevo, ni Jude Michael, at ng marami pang iba, si Marceliana Joshua, yan, Regine, handang-handa na sila. Yan, salamat. Sige. Ngayon, ito ang ating balik-aral. Ang gagawin lamang ay lagyan ng check kung ang pahayag ay may kaugnayan sa maikling kwento at X naman kung walang kaugnayan. Dahil una at ikalawang markahan ay nagtalakay na tayo ng maikling kwento. Alam kong alam na alam nyo na yan. Kaya ngayon, babalikan lamang natin, no?
Okay, kung yung mga ibibigay ni Tutor Donna na mga pahayag diyan ay para sa inyo ay may kaugnayan sa maikling kwento o wala. Katulad ng madalas nating ginagawa, di ba? Laging lalagyan ng bilang at yung sagot para alam ni Tutor Donna kung ano ang bilang na inyong sinasagutan. Handang-handa na ang 10 gagaling. Sige, tingnan natin. Unang bilang. Okay. May mga kabanata ba ang maikling kwento? Check o X? Tingnan ko nga. Sige, simulan na. Habang naghihintay ng sagot si Tutor Donna. Sige. Okay, ay pagbati mula kay Mark Ryan Gonzalez ng Godofredo Reyes Senior National High School. Gayon din kay Kay. Hello, salamat Christian sa napakarami mong puso. Meron na ako nakikitang sumasagot. Si Philip may sagot na. Si Harchi. Gayon din si Jewel, si Kashika, si Karil may sagot na rin. Napakadami nang may sagot pala, no? Okay, si Kenneth Mangampo at saka si Eileen. Hello, sabi nila X daw. Tingnan nga natin kung tama sila. Okay, X nga, magaling. Tama ang kasagutan. Halos lahat, nakita ko puro X. Okay, mahusay kayo dahil ang kabanata ay tumutukoy lamang ito o meron ito sa nobela, hindi sa maikling kwento. Mahusay, 10 gagaling na talaga. Ikalawa, tinan natin, maaring formal at di formal. X o check? Sige. Yan, bilang dalawa na tayo ha. Tama yung mga sagot ninyo. May pahabol si Rainiel, meron ng sagot sa bilang dalawa. Ang bilis si Rainiel, X daw. Hindi X ha, X. Ang tama natin salita. Okay, X. Ano ba ang sagot? X o check? O may sumasagot ng check, may sumasagot ng X. So, sige. Sige, tingnan natin kung sino nga ba ang tama dyan. Check nga ba ito o X? Ang maikling kwento nga ba ay may mauuri bilang formal at di formal? Tingnan ko nga, may mga check, may mga X. Sige, alamin na natin. Ang dami niyong sagot. Okay, X. Kadalasan, ang formal at di formal ay nauuri sa mga sanaysay, di ba? Sa maikling kwento, hindi naman natin ito inuuri kung bilang formal at di formal. Tandaan yan ha, kung nagkamali man, okay lang yon. Ang mahalaga, kayo ay sumubok, kayo ay, sabi nga, nakikibahagi. Sige, tingnan natin ang bilang 3, banghay. May banghay ba ang maikling kwento? Tingnan natin ang bilang 3. Hello sa iyo, Princess Faye Hernandez mula sa San Mariano National High School. SDO Isabela. Ayan, may nakikita akong pumapasok pa rin bilang 2 pa rin ang sagot eh. Si Harchi may sagot na, check daw, sabi niya. Si Jude, gayon din. Si Jillian, check din daw. Si Clis, tama ba yung banggit ko na pangalan mo, anak? Si Rainiel, check din daw. Aba, puro check ang nilalagay niyo. Wala akong nakitang X ngayon ah. Tama nga ba kayo? Sige, tingnan natin. Huwag na natin patagalin yan. Check. Ang maikling kwento ay merong banghay. Ito ay ang tawag sa pagkakasunod-sunod ng mga mahalagang pangyayari sa kwento. Banghay ang tawag natin doon. Magaling. Sige, 10 gagaling. Ika-4, wakas. May wakas ba ang maikling kwento? Bilang 4 na tayo yan. Madaming check, no? May pumapasok pa rin na bilang 3. Tingnan natin. Bilang 4, wakas. May sagot na si John Clyde Edanio, si Crisel ba yan? Pasensya na anak ha. Marceliana, si Jewel, si Harji, si Christina, si Philip. Pare-pareho silang check. Okay, check daw. Ayan, oo. Ang maikling kwento ay may wakas. Maaring may wakas, pero maari din namang walang wakas. Kung minsan ang maikling kwento ay binibigyan ng pagkakataon yung mga mambabasa na siya ang gumawa ng sarili niyang pagwawakas. Pero meron siyempre maikling kwento na may wakas, di ba? Tama naman yon, check. Okay, magaling. Sige. Ika-5, suliranin. May suliranin ba sa maikling kwento bilang 5? Ang husay talaga, oh, pumapasok pa rin, oh, yan. Nakatutuwa ang inyong pakikibahagi ngayong hapon, ha, at parati naman, at yan ang ikinatutuwa ni Tutor Donna.
Okay, may sagot na. Ang bilis ni Clisel. Anak, basta si Clycie pa ha. Teka nga, hindi ko mabanggit yung kung tama ba yung pangalan niya eh, no? Si Jewel, si Jillian, okay, ba merong may X. Okay, si Hachi, si Mark, puro check ang kanilang sagot. Okay, may suliranin nga ba sa maikling kwento? Check o X? Tingnan nga natin. Okay, ba, daming sagot. Pero ang karamihang sagot, check ha. Tingnan nga natin kung check. Magaling, check. Oo, mahalagang sangkap yan ng maikling kwento, yung suliranin. Ito yung dapat na nilulutas, di ba? Okay, tama kayo dyan. Ang daming may check. Okay, magaling. Ika-anim, simula. Ng mga maikling kwento ba ay may simula? Tingnan ko nga. Okay, alam ko namang nakakapagbasa na kayo ng maikling kwento. Eh. May simula ba ito? O, bilang 6 na tayo, no? Pumapasok pa rin. Okay, si Crisel Esclamado Fajardo. May sagot na siya. Ang bilis niya. Lagi mabilis to eh. Okay, check ang sagot niya. Si Jewel, check din. John, Harchie, Precious, Gerald. Tingnan ko nga, baka merong may ibang sagot. May simula ba ang maikling kwento? Si Luis, okay, check. Puro check ang sagot nila. Tingnan nga natin. Okay, check. Check naman talaga, di ba? Okay, laging ang kwento may simula. Hindi pwedeng walang simula, eh, no? Magaling. Ikapito, ayan. Mukhang nag-iinit na sa pagsagot ang mga grade 10, eh, oh? Ang mga mag-aaral ko ngayong hapon. Sige, naglalahad ng mahalagang kaisipan. Naglalahad ba ng mahalagang kaisipan ang kwento? Tingnan ko nga. May sagot na. Ang bilis talaga nito si Crisel Esclamado Fajardo. Check daw siya. Si John, si Harchie, si John Clyde, Jewel, Krisha. Sabi nila check daw. Puro check. Naglalahad ba ng mahalagang kaisipan? Tingnan nga natin kung ito. X. Siguro may pagkalito. Kadalasan kasi pagkaisipan, sa sanaysay natin ito makikita. Sa kwento, ang mga pangyayari, bagamat may kaisipan, pero mas dito, yung mga pangyayaring inilalahad. Okay? Basta malinaw na yan. Ha? Sa inyo. Okay? Sige, ikawalo na tayo. Okay lang yun kung nagkamali. Sige nga, tinitingnan kung ano pa yung natandaan ninyo, di ba? At nakatutuwa naman kayo. Ikawalo, tunggalian. May tunggalian ba sa maikling kwento? Tingnan ko nga. Tingnan natin. Ang bibilis ng sumagot. Aba, merong may sagot pa, humahabol pa rin ang sagot nila. Okay? Tingnan nga natin. Ayan. Okay, ang bilang 8, may tunggalian ba ito? Sumagot na. May sagot na si Joshua, si Harchie, Marceliana, Jewel, Luis, Christian, Joshua, Harchie, Luhel. Ayan, mga sagot nila puro check. Check nga ba ang sagot? Ayan, check. Totoo naman. Laging may tunggalian. May iba't iba tayong uri ng tunggalian, di ba? Tunggalian sa sarili, tunggalian sa kapwa, okay, at tunggalian sa kalikasan. Okay, yun yung mga tunggalian natin. Okay, yung tao laban sa tao. Okay, alam niyo na yan. Okay, sige. Ika-9, kaya nga nasagutan niyo eh. Mga tauhan, may tauhan ba sa maikling kwento? Tingnan ko nga kung may magkakamali dito. Sige, bilang 9 na tayo, may mga tauhan ba ito? Tingnan natin, may sagot na. Okay, si Clisel, meron na. Ang bilis ni Clisel lagi. Si John, Luis, David, Ilona, Ginaline, Roberto, puro check ang kanilang sagot. At ang iba pa. Okay, check daw, may tauhan. Siyempre, may tauhan. Pwedeng isa lang o pwede rin namang 2 o higit pa. Di ba? Laging may tauhan sa maikling kwento. Magaling. 10, gagaling nyo talaga. Ika-10, kasukdulan. Alam nyo ba yung kasukdulan? Sige nga, alam kaya natin yung kasukdulan. Meron ba nito sa maikling kwento? Iyan, pumapasok pa ang mga kasagutan. Si Clisel, nauna na naman. Check daw si Clisel. Very good. Ang laging mabilis to si Clisel, eh, no? Okay. Si Marceliana, check din ang sagot. Si Roberto. Si Philip. Okay. Si Jude, Michael. Floyd. Okay. Sabi niyo, may kasukdulan ba ito? Ayan. Tama kayo. Puro check ang inyong sagot. Check naman talaga.
dahil may kasukdulan ito. Ito yung pinakamaikling na bahagi ng kwento, yung kapanapanabik na bahagi. Meron yan sa maikling kwento. 10 gagaling niya talaga. Patingin nga ng score ng 10 gagaling, ilan ang nakakuha o ilan ang naging score ninyo sa naging balik-aral natin kaugnay sa maikling kwento. Patingin naman si Tutor Donna. Sige, ikomento nyo na riyan. Okay, yan tama si John Philip sa Ingles. Tama naman yon. Si Kiana 10, ay, sumasagot pa ba? Si Jewel 9/10, o ba? Si Clisel 9, si John Clyde 10, very good. Si Jude Michael 9, si Miriam, Philip Ray 10/10 tutor. Sabi niya 8, may 9, may 7, may 6, may 10. Aba, hindi masama at nakatutuwa dahil marami ang naiwan. Okay, at alam ninyo kaugnay sa maikling kwento. At dahil dyan, good job, sabi ni Tutor Donna. Magaling, mahusay, kahanga-hanga. Tatakan na yan, tatakan na ninyo ng puso ang mga natutuhan at alam na ninyo. Okay, una pa man, kaugnay sa maikling kwento. Tatakan na ng puso yan. Ayan, pumupuso na sila. Sabi nga, ayan, daming puso. Si Ameline, si Brent, Raymond, Luis, Luisa, Marciliana, ay pumupuso na at napakarami ko nang nakikita. Okay, salamat. Okay, mahusay kayo talaga. Ngayon, syempre, palawakin natin ang ating talas salitaan. Okay, di pa tayo tapos, no? Syempre, kailangan laging sinusubok ang kakayanan ng 10 gagaling nyo. Naku, napakadaming puso niya, nakatutuwa. Maraming salamat sa inyong papuso, lalong ginaganahan si Tutor Donna kapag ganyan kayo, sapagkat alam niyang nais niyo talagang makipagbalitaktakan at matuto. Ngayon, para sa ating talasalitaan, meron tayong analohiya. Ang gagawin natin, susuriing mabuti ang pares ng mga salita. Tumbasan ng angkop na salita ang patlang. Isulat wala tayong sagutang papel. Ilalagay nyo na lamang dyan sa ating comment box. I-komento nyo ang inyong sagot. Pag sabi nating analohiya, ha? Aalamin nyo ano yung kaugnayan ng meron yung pares ng salita. Tapos hanapin nyo yung nawawala. Ganun ang gagawin. Salamat sa mga papuso. Yan, si Sir Alvin Bianya mukhang humahabol ng pagsagot oh. Sige. Yan, tingnan natin. Simulan na natin ang ating talas salitaan. Unang bilang. Yan. Punong kahoy, tula. Isang tula yan, yung punong kahoy. Tinalakay nung nakaraan. Isa daw itong tula. Kung ang punong kahoy ay isang tula, ano naman kaya ang alaga? Tingnan ko ha, kung may nakaalam, baka alam nyo na ito eh. Isulat yung sagot ha. Isulat nyo, i-komento nyo na dyan. Kung ang punong kahoy ay isang akdang pampanitikang tula, ang alaga kaya, meron kayang nakakaalam? Ano kaya ang kaugnayan o ano naman ang alaga? Aso daw. Punong kahoy. Yung punong kahoy, sabi dito, ay isang uri na akdang pampanitikang tula. Ngayon, alamin natin, yung ang alaga, ano kaya namang uri na akdang pampanitikan ang alaga? Akdang pampanitikan niya, pamagat. Aba, may sagot si Sir Joel Cambalo, no? Nangunguna, nakita ko. Hindi si Arlene, si Charis Aso. Si Precious, sabi nila. Si John Philip, sabi nila, maikling kwento. Tama nga ba? Ayan, maikling kwento. Alamin nga natin, mamaya kung ang alaga ba, ay isang maikling kwento. Pasensya na, ngayon pa lang natin tatalakayin yan no? Pero meron ng may alam, nakatutuwa. Magaling. Ikalawa, kusa. Ang ibig sabihin ng kusa, voluntaryo. Ngayon, tanggapan. Ano kaya ang pwede nating salita naman na iugnay dito? O merong kaugnayan sa salitang tanggapan. Kung ang kusa, ang katumbas niya ay voluntaryo, tanggapan kaya. Tingnan ko nga. Ano kaya ang tanggapan? Pag sinabi nating tanggapan, marami pa rin sumasagot sa bilang isa. Sabi ni Raymond Presinto. Kahulugan, kusa, voluntaryo.
tanggapan. Ano kaya? Tingnan ko nga kung merong nakakaalam. Sige, medyo nahirapan siguro, no? Sabi kasi nating analohiya, sinusuri natin yung pares ng salita. Anong koneksyon, okay, ng mga pares ng salita na ito sa isa't isa. Tapos, yung ikalawa, hahanapin natin yung kaugnayan din ito na pareho doon sa unang pares. Okay, aba, meron ako nakita, si Meriel, si John Philip, okay, ang sagot nila ay, pag sinabing tanggapan, sabi nila, ay opisina. Magaling, tama kayo dyan. Okay, sige. Magaling, opisina. Okay, oo, magaling ha. Ikatlo, kalmado. Pag sinabi daw kalmado, mahinahon. Okay, tingnan natin ano hinahanap. Nalaman. Ano kaya naman ang kaparis nito? Nalaman? Oo, tama kayo. Okay, kung ang kalmado ay mahinahon, ano naman kaya ang kapares ng salitang nalaman? Yan nga natin. Sige, tingnan natin. Natuklasan, sabi ni Rainiel. Gayon din si Jude Michael. Okay, yung iba ngayon palang pumapasok, no? Natuklasan, nalaman, natuklasan, nabatid, oo, pwede rin naman. Oo, tama din naman kayo dyan. O pwede rin tawagin nating natanto, no? Natanto. Nalaman, natanto. Okay? Pwede rin namang natuklasan, nabatid. Mahuhusay kayo dyan. Magaling, oo, husay nyo. Ikaapat na tayo. Sa ikaapat, nawalan ng malay. Ibig sabihin, nahimatay. Tingnan natin ito. Yung nabundol kaya? Tingnan ko nga. Oo, tama yung mga kasagutan nyo. Pwede rin yung iba doon, bukod sa natanto, pwede rin natuklasan, nabatid. Oo, tama naman yun. Dito na tayo sa pang-apat. Ang sabi daw, nawalan ng malay, nahimatay. Nabundol, ano kaya ang kapares dapat nito? Okay, sabi ni Harchie, na aksidente, nabangga, sabi ni Ella May, si Philip, nabangga, Tricia, nabangga, nasagasaan. Okay, pwede naman yun. Tama din yung mga sagot ninyo, mahusay kayo dyan. Yan. Pwede rin, okay, tama yan, nasaan, nabangga o nabundol. Kaya naman, nasagasaan. Galing, di ba? Hindi lang isa, pwede rin iba pa. Pareho naman yung kahulugan ng hinahanap. Mahusay. Ikalima, aso, tuta. Baboy, ano kaya? Kung yung aso, tapos tuta yung naging kapares, yung baboy kaya, ano pwede nating maging kapares dito? Sige nga. Galing, husay ninyo, grade 10. Okay, bahabol pa, oh. Yan, may. Okay, ngayon pala pumapasok na. Ayan, may sagot na si Joshua, si Tricia, si Harchie, si Rainiel, may sagot na sila. Si Joban, oo, tama din naman yung pwede rin buwik. Biik, okay. Tama yung mga sagot nyo. Ito ay biik. Pero meron ako nakitang ibang salita. Oo, tama yung buwik. Pwede rin. Magaling, di ba? Sino ba yung nakita kong nagsabi ng buwik? Ako, ang bilis kasi eh. Pero tama din yun, no? Tawag yung sa maliliit na baboy. Okay, mga maliliit. Biik o may buwik nang nakita ako. Magaling. Yan. Nakita nyo na kung paano ang analohiya, di ba? Kaya tinitingnan nito yung relasyon ng mga salita sa isa't isa. Magaling. Okay, dahil tapos na tayo sa talasalitaan, gagaling nyo talaga. Ayan, pusuan naman din ang inyong sarili. Yan, sabi puso-puso naman dyan. Dahil mahuhusay kayo. Gagaling nyo, sabi nga niya. Diba? Ayan daw, papuso naman. Okay, puso-puso, sabi. Ang gagaling. Ilan ang nakuha ninyo sa ating talasalitaan? Okay. 5/5 si Rainiel. Mahusay. Okay, ang daming pumupuso, oh. Yan. Sabihin, nakuha, naunawaan. Ang gagaling. Gagaling talaga. Tuwang-tuwa si Tutor Donna. Salamat sa mga papusong iyan. Meron pa. Hindi pa tayo dyan nagtatapos. Siyempre, pampainit pa lang, nag-iinit pa lamang tayo, no? Ngayon, hulaan mo. Tingnan ko nga kung paano mo huhulaan ito. Merong gawain si Tutor Donna. Meron ditong kahon si Tutor Donna.
Okay, ano ang nasa kahon? Pero siyempre, hindi nyo malalaman kung ano yung nasa kahon. Magbibigay ng mga palatandaan o clue si Tutor Donna para malaman ninyo kung ano ba yung nasa loob ng kahon. Okay, pero para sa kabuuan, ito ay tungkol sa hayop. Okay? Sige, yan ha. Yan yung pinakaunang clue ni Tutor Donna tungkol sa mga hayop. Ano ang nasa kahon? Tingnan ko nga. Yan, very good. 4/5, 5/5 lang. Okay, ito yung mga palatandaan para makita, malaman ninyo kung ano yung nasa kahon, kung anong hayop ito. Ito daw ay tahimik. Aba, sino kaya yun? Ano kaya yun? Meron na kaya? May sagot na, oh. Sabi ni Jude, baboy, tahimik eh, tahimik. Ikalawa, mahiyain. Oh, sige nga. Okay, tahimik, tapos mahiyain daw. Ano kayang hayop ito? Mabagal. Okay. At laging may dala. Tingnan ko nga kung alam ninyo, ano kayang hayop ang laman ng kahon na ito na mayroong mga katangian o palatandaang tahimik, mahiyain, mabagal, laging may dala. Okay, may nakita akong sagot, oh. Sige, meron na ako nakitang tamang sagot. Sabi niya ay, okay, may mga sumagot na ng pagong. Si Kathleen, si Redsel, si Mark Ryan, ang dami ng sagot. Pagong nga ba ikaw? Kahon. Magaling, di ba? Kahon. Sabi ng kahon, pagong. Okay, sige, sunod na tayo. Ikalawa, ano ang nasa kahon? Ang palatandaan, tahimik ulit. Okay, ikalawa na tayo, tahimik ulit. Ikalawa, madulas. Sige nga, tingnan ko nga kung ano kaya. Tahimik, madulas. Baka meron ng may hula. Pangalawa na to, ha? Okay, tama yung sagot, pagong nga. Okay, madulas. Okay, meron na ako nakita. Meron na bang pwedeng makahula? Aba, wala pa. Laging nakadilat. Nako, laging nakadilat. May sumagot na, umula na nga. Ahas daw. Okay, ahas ba? Meron bang iba? Okay, tingnan ko nga. Sunod, laging basa. Ano kaya ito? Ayun, sabi ni Ian. Ang galing ni Ian, no? Siya ang una, kita ko. Ang sabi niya, ang laman ng kahon ay isda. Aba, magaling. Si Ian yung nakita. Okay, naunang nakasagot ng isda. Mahusay. Sunod, ikatlo na tayo. Ano ang nasa kahon? Okay. Ang palatandaan, matalino, matakaw, maingay, mataba. Ayan, ha? Ayan ang lahat ng palatandaan, ha? Sa bilang 3. Ano nga kayang hayop ito? Matalino, matakaw, maingay, mataba. Sige? Okay. Matching daw, sabi ni Rainiel. Parot? Parot nga ba? Tingnan niyo yung mga palatandaan, ha? Sabi ni, okay, nakita ko na, meron nang may sagot. Okay, baboy. Yan ang sagot. Okay, nauna si Harchie, no? Nakita ko yung sagot ni Harchie. Okay, baboy. Yan. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, ano kayang, yan ha, thumbs up. Anong mga alaga ang gusto ninyong alagaan? Anong klase ng hayop? Tingnan ko nga. Anong klase ng hayop ang nais ninyong alagaan? Meron ba kayong ninanais o pinapangarap na alagaan? Okay. Naku, si Gian, ang sabi niya, oso. Kaya mo ba yun alagaan, Gian? Okay, sige. Tinan ko nga. Naku, si Rainiel, dinosaur. Naku, joke lang daw. Yan yung mga pinapangarap. Pwede naman, siguro pangarap lang naman. Okay, sige. Okay, yun yung mga rabbit, sabi ni Adam Ross. Sige, tingnan natin dito sa akdang ating tatalakayin. Okay, kung ano nga ba yung kinaharap at naging pagsubok sa ating tauhan sa kanyang pag-aalaga. Okay? Dito sa ating maikling kwentong tatalakayin na mula sa Silangang Africa o East Africa na pinamagatang ang alaga. Okay, ito ay isinulat ni Barbara Ximenez at isinalin sa Filipino ni Professor Magdalena Hoxon. Kaya alamin nyo ang gagawin natin habang binabasa ni Tutor Donna, may bahagi rito na kung saan
magtatanong si Tutor Donna para may interaksyon tayo kaagad ha. Kaya makinig, makibasa rin. Okay. Pagkaraan nun, sumagot sa mga tanong. Ayan. Sige, salamat sa mga papuso. Handa na bang makinig sa ating kwento ngayong hapon? Okay, sige, tingnan natin ha. Una. Yan. Okay. Naniniwala si Kibuka na hindi para sa kanya ang pagre-retiro. Isa siyang na mapagkakatiwalaang kawani ng Gugombola Headquarters. Hanggang isang araw, may pinapunta mula sa Komisyon ng Serbisyo Publiko sa kanilang tanggapan upang alamin ang mga kawaning dapat magretiro. Ngayon, gugugulin niya ang kanyang buhay sa maliit niyang dampa sa tabi ng ilog ng Kalansada na maraming muling babalikan ngunit hindi gaano ang kanyang haharapin. Nagkataon pa na ang matalik niyang kaibigan na si Josefu Mukasa ay nasa Voodoo Country para sa pagnenegosyo. Naiisip ni Kibuka na kaawa-awa na siya at mabuting mamatay na lamang. Sa ganoong sitwasyon, nakarinig siya ng tunog na paparating na kotse. Dumating ang pinakamatanda sa kanyang mga apo. Mataas, payat at kaboses ni Kibuka. Ayan yung unang bahagi natin ha. May tanong na si Tutor Donna. Ang tanong ni Tutor Donna. Okay. May kilala ba kayong mga taong nagretiro na? Ano sa palagay ninyo yung kanilang naging damdamin sa pagre-retiro? Katulad din ba ni Kibuka? Sabi niya, opo. Sige. Katulad din ba ni Kibuka? Sa palagay ninyo, ano yung kanilang naging damdamin sa pagre-retiro? Okay? Sige, tingnan natin yung sagot. Sa mga kilala ninyong mga taong nagretiro, ano sa palagay ninyo ang kanilang damdamin sa kanilang pagre-retiro? Sige nga. Ay nalungkot, sabi ni Harchie. Sabi naman ni Jude Michael, masaya po, may pension na po. O ba? Pwede, oo naman, no? Siguro, ganyan ang kakilala ni Jude. Sabi ni Rotessa, ay sabi ni Crisel, malungkot. O ba? Yung oo, iba malungkot. Katulad din siguro ni Kibuka, no? Okay. Malungkot. Okay. Yung iba malungkot, yung iba masaya kasi nakikita nila yung pagre-retiro bilang pahinga o kaya naman yung pagre-retiro bilang wala na silang gagawin. Iba-iba yung kanilang nagiging damdamin. Katulad ni Kibuka, no? Nalungkot siya. Okay, pero yung iba naman natutuwa. 'Di ba? May pension na raw, sabi nga. Okay, ikalawa, sa inyong palagay, paano ba dapat pakitunguhan yung mga taong nagsisipag-retiro na? Yung nagsipag-retiro na. Katulad ni Kibuka. Paano ba sila dapat pakitunguhan? Kasi siguro dumating na sa punto ng oras o sa punto ng buhay nila na kailangan na silang magretiro. Paano ba sila dapat pakitunguhan? Sabi ni John Philip, meron po sa tingin ko po ay malungkot. Malungkot daw. Okay. Hello, meron na taga Pulong Buhangin National High School, Division ng Bulacan. Hello sa inyo. Ayan. Okay, sabi ni Adam Ross Valencia, kay respetuhin na lang po. Oo, sabi niya. Pakitunguhan na kagaya ng dati, sabi niya. Kung sino sila. Sila ay professional rin, sabi ni Jude. Diba? Mag-usay yun, Jude. Sabi ni Jovan, igalang at saluduhan. Oo, alam mo bakit? Sapagkat sila ay gumanap ng kanilang tungkulin. Okay, at sila ay naglingkod ng mahabang panahon. Ang ganda ng mga sagot yun, no? Tama naman yun, igalang, respetuhin. Okay, at sabi nga, okay, bigyan ng pagpapahalaga, di ba? Sapagkat sila talaga naman ay nagbigay at naglaan ng panahon para gampanan ang kanilang tungkulin. Maganda yan, 10 gagaling nyo. Ngayon, tingnan natin, ano kaya ang layunin ng apo ni Kibuka sa pagpunta sa kanyang tahanan? Sige nga. Oo, totoo naman. Dapat pa rin silang igalang. Malaki yung nagiging kontribusyon ng mga na nagretiro na yan. Okay, para malagay sa ganyang sitwasyon. Inilaan nila yung napakahabang panahon nila. Okay, para sa kanilang paghahanap buhay. At dumarating ang punto na kailangan din man nilang magpahinga na sapagkat sila ay nakapaglingkod na rin naman. Tama yun. Suportahan, sabi ni Alaysa. Sabi, ano kaya ang layunin ng apo ni Kibuka sa pagpunta sa kanyang tahanan? Sabi ni Jude, ibigay ang alagang biik kay Kibuka. Aba, alam na ni Jude no?
Okay, upang damayan siya at palakasin ang kanyang loob, sabi ni Ninya. Oo nga, siguro nga. Sige, tuloy na natin ang kwento. Magaling. Masayang-masaya si Kibuka habang nanginginig na niyakap ang apo. May dala itong maliit na biik na pasalubong nito kay Kibuka mula sa farm school. Kinuha ng apo ni Kibuka ang itim na biik. Tuwang-tuwa si Kibuka. Ngayon lang siya nakakita ng napakaliit na biik. Sinabi niya sa apo na dadalhin niya sa Markansas ang biik at kakausapin si Miriamo na ihanda ang biik bilang espesyal na pagkain sa hapunan para sa pag-uwi ni Yosefu. Nagdalawang isip si Kibuka para sa planong gagawin na sa biik, sapagkat sunod ng sunod ang biik at bawat pag-upo niya, laging nasa paanan niya ito. Hindi ito umaalis sa tabi niya, parang taong nakikinig sa bawat sasabihin ni Kibuka. Nalaman sa buong kalansada na may alagang baboy si Kibuka. Mula noon, hindi na nagbabahay-bahay si Kibuka upang manguha ng matoke para sa alaga niyang baboy. Sapagkat ang mga babae at bata na nag-iigib ng tubig malapit sa bahay ni Kibuka ang nagdadala ng matoke. Ito lamang ang baboy na napakalinis dahil sa naaalagaan ito ng maayos. Dahil dito, pinapayagan ni Kibuka na matulog ito sa kanyang paanan. Naging mabilis ang paglaki ng alagang baboy. Lumaki ito sa maayos na kapaligiran at higit sa lahat, napamahal na iyon kay Kibuka. Sa araw, malayang nakakagala pa ang baboy, bagamat laging nahuhulog sa ilog. Hindi tiyak ang lalim ng ilog sa kalansada. Karaniwang naliligo o nagtatapisaw ang mga taga-kalansada sa nasabing ilog. Naglalaro sa imahinasyon ni Kibuka na baka paglaruan ng alagang baboy ng mga batang naglalaro na maaring hulihin at dalhin sa gitna ng ilog at lunurin ng baboy. Para hindi ito mangyari tuwing magdidilim na, pinapasyal niya ang alagang baboy na kinasanayan ng makita ng mga taga-kalansada. Okay? Sige, nakita natin, no? Tingnan natin. Sunod. Tama yung mga sagot ninyo. Pangdamayan, ibigay ang biik. Tama yun. Tama yung naging sagot ninyo. Nagbigay nga ng biik yung apo ni Kibuka sa kanya para magkaroon siya ng alaga. Okay, ito ang tanong natin. Sa palagay ninyo, ano-ano yung suliraning maaring kaharapin ni Kibuka sa kanyang alagang biik? Sa palagay ninyo, meron bang mga suliraning kakaharapin si Kibuka sa pag-aalaga niya ng biik? Okay, hello, Tine. Okay. Guro niya ay si Ma'am Miles Baguio mula sa Godofredo Reyes Senior National High School. Sige, sa palagay ninyo, ano kayang suliraning maaring kaharapin ni Kibuka sa kanyang alagang biik? Sabi ni Jude Michael, paglaki ng biik ay wala na siyang mapapakain dito. Tama naman, kasi nga, retirado na si Kibuka, di ba? Wala na siyang trabaho. Kung may pensyon, baka hindi naman din ganun kalaki. Okay, sabi ni Miriam, pagkain ng baboy. O bagamat mga bababait naman yung kapitbahay ni Kibuka, di ba? Binibigyan siya. Pero lumalaki na yung biik eh. Habang lumalaki ito, lumalaki at lumalakas din kumain. Pwedeng yun ang maging problema. Yung, yung pagkain, no? Okay, at yung pag-aalaga ni Kibuka, lalo na't matanda na si Kibuka, no? Ang pagkain. Lalo na katabi pa niya sa pagtulog, yung biik. Alam naman natin, ang baboy kapag natutulog, di ba? Alam natin malakas ang hilik. Okay, sabi ni Rainiel, maingay pag matulog tuwing gabi. Oo. At yun naman talaga ang talagang naging suliraning kinaharap ni Kibuka sa pag-aalaga ng kanyang biik. Okay, tama. Ang gagaling niyang sagot ninyo. Mahusay. Karima, sa inyong palagay, ano-ano ba ang mga dapat nating isaalang-alang kapag mag-aalaga tayo ng hayop? Pwede bang basta na lang tayo mag-alaga dahil gusto natin? O meron tayong dapat na tandaan at isaalang-alang bago tayo magdesisyong mag-alaga ng hayop? Tingnan ko nga. Okay, ano sa palagay ninyo ang unang-unang dapat nating tandaan at isaalang-alang pag tayo mag-aalaga ng hayop? Tingnan ko nga. Oo. Okay, tama yung mga sagot ninyo. Nakita ko mahusay. Okay, ayan. Sabi ni Adam Ross Valencia,
pera at gastusin. Totoo naman, hindi pwedeng mag-alaga ka lang dahil gusto mo. Dapat meron kang sapat na pinansyal upang tustusan ang kanyang pangangailangan dahil may gastusin din ito, no? Okay, ikalawa, sabi ni Jewel, kailangan po ay nakakakain sila ng sapat, komportable ang tirahan. Importante yan, napakahalaga ng may tirahan sila at may kakainin. Sabi ni Rotesa, ituring natin itong parang kadugo, anak, kapatid, dahil may pakiramdam din po sila. Tama naman yun, may buhay, may pakiramdam. Kaya dapat bigyan ng sapat na atensyon at panahon. Diba? Okay, oras, resources, sabi ni Rainiel Madabat. Samahan ng pagmamahal at palakihin. Oras, atensyon, panahon, pinansyal. Napakadaming dapat natin isaalang-alang kapag tayo ay mag-aalaga ng hayop. Kaya tandaan okay, pwede rin pati yung kakayanan mo. Malakas ka ba at may kakayanan upang alagaan pa ito? Kaya hindi po pwedeng basta-basta lamang dahil gusto lang nating mag-alaga, dahil natuwa tayo, ay pwede na. Dahil hindi maaari tayong mayroong mga tinatawag na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga. Lalo na meron tayong batas kaugnay dyan, yung tinatawag nating Animal Welfare Act, 'di ba? Yung pawastong pangangalaga sa mga hayop, 'di ba? Kaya laging tandaan na mag-isip mo ng mabuti bago magpasya. Okay, kung kayo talaga ay mag-aalaga kasi maraming dapat na isaalang-alang at ang tama yung mga kasagutan ninyo. Ang gaganda, okay? Maging responsableng tagapag-alaga. Okay, tuloy na natin. Isang araw, habang papunta si Kibuka sa sagradong puno, nasagasaan si Kibuka at ang alagang baboy ng isang motorsiklo. Nang nagkamalay na siya, natuwa siya sapagkat buo pa rin ang kanyang katawan, maliban sa isang balikat na sumasakit at dugo sa mga kamay niya. Nakilala niya ang driver na si Nathaniel King Gundo na tila hindi naman gaanong nasaktan. Mula kung saan narinig nila ang napakalakas na pag-iyak ng alagang baboy ni Kibuka at doon nagpunta ang dalawang lalaki. Nakita nilang naipit ang ulo ng baboy. Dumating si Musisi, ang hepe ng Gogombola. Kinuha ang pahayag ni King Gundo at pagkatapos nilapitan si Kibuka at pinipilit na isakay sa kanyang sasakyan upang iuwi sa bahay niya. Maaari po nating ilagay sa likod ng aking sasakyan kung ibig po ninyo. Mas mabuti sana kung puputol-putulin na ito ng matadero dahil hindi na ito maaring magtagal sa klase ng klima ngayon. Sinabi niya sa sarili na hindi niya kakainin ang napamahal na alaga kaya't ililibing niya ito. Ngunit natitiyak niyang hindi siya tutulungan ng mga taga-kalansada na gawin ito. Sa bandang huli, naisip niya na bakit hindi na magkaroon ng bahagi ang kanyang mga kapitbahay sa namatay niyang alaga. Sila naman ang nagpakain sa nasabing alaga. Kung ikaw kaya, ano kaya ang gagawin mo doon sa alaga mong namatay? Sige nga, tingnan ko nga ang inyong reaksyon. Ano kaya ang pwede niyong gawin sa alaga niyong namatay? Kasi si Kibuka, naguguluhan siya, ililibing ba niya ito o kakatayin at ipapamahagi dun sa mga taong tumulong din sa kanya sa pag-aalaga? Tingnan ko nga. Okay, ang reaksyon. Kayo nga. Ano kaya ang gagawin ninyo kung kayo yung nasa katayuan ni Kibuka? Sabi ni Adam Ross, ililibing na lang po. Oo. Okay, gusto niyang ilibing, no? Yung iba nga, nilalagyan pa talaga ng pangalan, ala-ala ng alaga. Okay, sabi ni Jude Michael, depende po. Ano kaya yung depende, Jude? Sabi ni Marceliana, ililibing po, ililibing. Okay, ililibing. Yung iba nag-iisip pa, no? Okay. Ang hirap din magdesisyon, lalo na't napamahal na sa'yo, no? Magaling. Okay, sige, tingnan natin. Ano nga ba ang nangyari? Yan. Dinala sa Gogombola headquarters ang nasabing alaga ni Kibuka at ipinahati-hati ito sa askaris na naroon. Sino man ang gustong kumain ng baboy ay pumunta roon bago mag-ikapito ng gabi, ayon kay Musisi na siya nang nag-asikaso sa namatay na baboy. Sa pagbalik ni Kibuka sa kanyang tahanan, kinamot niya ang kanyang balikat. Okay, nakaraniwang ginagamit niya sa anumang sakit na nararanasan niya. Umupo sa sandali habang umiinom ng tsaa. Dumating si Musisi habang papaalis na si Kibuka upang tingnan kung ang pata ng alaga niyang baboy ay nadala kay Yosefu at Miramu.
Hindi pa, sir. Ngayon ko pa lamang dadalhin doon. Ibig ba ninyong sumabay na sa akin pagpunta roon? Pumayag si Kibuka na makisabay. Sa madaling salita, anong ginawa ni Kibuka? Pinayagan na rin niyang tadtarin o hati-hatiin yung kanyang alagang baboy. No? Yun ang ginawa ni Kibuka. Sunod. Okay. Kinuha ni Miramo ang pata ng baboy at ang interes naman ni Yosefu ay ang mga detalye sa aksidenteng naranasan ni Kibuka. Inabot sila ng tanghalian. Matagal silang hindi nagkita kaya magiging masarap ang pagkain nila ng pananghalian. May ilang sandali na nalungkot siya sapagkat alam niya na ang karneng ito sapagkat alam niya na karne ito ng mahal niyang alaga at masaya niyang kinakain ito. Sa madaling salita, anong ginawa niya? Okay, kinain din niya yung kanyang alaga. Okay, kung kayo kaya, ganun din ba ang gagawin nyo kay, katulad kay Kibuka? Kakainin mo rin ba ang iyong alaga? Nasarapan si Kibuka, oh. Okay. Sige, tingnan ko nga kung ano ang sagot ninyo. Okay, habang naghihintay si Tutor Donna. Kung ikaw si Kibuka, kakainin mo rin ba ang iyong alaga? Bakit? Bakit ha? May kasunod. Sabi ni Jovan, hindi. Hindi po. Nalungkot si Adrian. Oo, meron naman talaga. Hindi natin masisisi sapagkat hindi natin maatim na parang tayo yung nasasaktan doon sa ginagawa natin. No? Sabi ni Cedric, hindi po. Hindi po. Pero nasarapan si Kibuka. Iba daw talaga pag alaga. No? Okay, alam mong malinis. Okay. Aba, ang sabi, depende po, hindi po. Okay, so hindi daw. Maraming hindi. Nakikita ko naman yung talagang pagmamahal ninyo do sa inyong alaga kung sakali man, no? Okay. So, ngayon, yun yung naging kwento kaugnay sa ang alaga ni Kibuka. Ngayon, yung mga ganitong akdang pampanitikan, sa palagay ba ninyo ay may naidudulot o may kahalagahan ang akdang ang alaga sa inyo, sa sarili ninyo matapos nating mabasa at matalakay? Nakita nyo na ba na may kahalagahan ito, yung akdang ito sa sarili ninyo, sa lipunan at sa daigdig? Tingnan ko nga kung nakitaan ninyo ng kahalagahan ng akdang ang alaga sa inyo, sa sarili ninyo. Anong naging kabutihang naidulot nito sa inyo? Gayon din sa lipunan at sa daigdig natin. Okay? Sabi ni Nicole, hindi hindi po kasi masakit sa dibdib. Hindi po kasi po naging mahalaga at parte po siya ng buhay ko. Oo naman. Nararamdaman ko yan. Okay. Ngayon, may mahalaga bang naging kabutihan bang naidulot sa atin yung akdang ang alaga? May naitulong ba sa atin? May realisasyon ba tayo sa naging pagtalakay natin sa akdang ang alaga? May naging pagbabago ba sa inyo, sa sarili ninyo? Okay, sa lipunang ginagalawan ninyo at sa daigdig matapos natin itong mabasa at matalakay? Tingnan ko nga. Sabi ni Rotessa Policarpio, sabi niya, opo, sapagkat kung mahal mo talaga ang iyong alaga, hindi mo ito hayaang mapahamak at mawala ito. Minsan, may pagkakataong may disgrasya no? Okay, hindi natin inaasahan. Sabi ni Jovan Pansarili, pagkakaroon ng matalinong pagpapasya. Okay, yun ang sabi ni Jovan, yung naging kabutihan ng dulot sa kanya ng akda. Okay, sabi naman, okay, yan. So, ano daw ang naging kabutihang dulot? Anong naging dating? Okay, at nais ipahatid sa atin ng akdang ang alaga sa ating sarili. Okay, yung akdang ang alaga mismo. Sabi ni Jelen, nagkaroon tayo ng kaibigan. Oo, sa yung pagkakaroon natin ng alaga ay pagpapakita din nito na meron tayong kaibigan, di ba? Yung mga alagang hayop na yan, kaibigan, no? Na marunong tayong alin, okay, mag-alaga at magpahalaga sa anumang uri ng may buhay. Kasi nakita ko yung kanina ayaw nyo talagang kainin. Okay, at hirap at nasasaktan kayo sa nangyari.
Sabi ni Jude Michael, opo, pansarili, natuklasan ko ang pagiging matyaga gaya sa akda ay naging matyaga si Kibuka sa pagpapakain. Okay, katulong ng kapitbahay upang buhayin ang baboy. Oo. Kung nagkaroon ng pagbabago sa ating sarili, natuklasan ninyo na mahalagang maging responsable bilang tagapag-alaga at kapag iyon ay maaari nating maibahagi sa lipunan natin. Kung anumang hayop ang makita natin ay pahahalagahan natin ito at hindi natin sasaktan. At yun ang isa sa kabutihang maidudulot sa atin ng lipunan, sa panlipunan, di ba? Sabi ni Joban, panlipunan, ang pagpili ng makabubuti para sa ibang tao kaysa sa pansariling interes. Ang ganda niyan, Joban. Ang galing. Yun ang naging kahalagahan ng akdang ang alaga sa lipunan, no? Pag, hindi inisip ng sarili, kundi yung kanyang kapwa. Magaling. Okay, ano pa? Ang sabi ni Precious, ang pag-aalaga po ay, naku, ang bilis ng pag-aalaga. Sabi ni Asa na si Precious, ang pag-aalaga po ay dapat po pahalagaan at bigyan ng buong atensyon. Sa pansarili, sabi ni Ameline, pagkakaroon ng matalinong pagpapasya. Sabi ni Cho Yugeyong, pagkatuto na magsakripisyo ng mga bagay na mahalaga sa iyo para sa ikabubuti ng marami. At yung marunong kang magsakripisyo para sa iba, okay, ito din ay impluwensya sa atin, okay, ng akdang ang alaga sa ating lipunan. At sa pandaigdig, malalaman natin na ang akdang pampanitikang ito ay alin? Nalalaman natin na sa panlipunan, meron pa si Joanna, pagpili ng makabubuti, okay, tama naman, hindi pansariling interes. Panlipunan, pagpili ng makabubuti para sa bawat isa. Oo, magaling. Natukoy ninyo, ano yung sa panlipunan? Sa pandaigdig, ano kaya ang kabutihang naidulot ng akdang ang alaga? Hindi lang basta binasa natin, no? Okay, kung nadulot ito ng kabutihan sa ating sarili, sa lipunan natin, sa daigdig kaya, anong naging kabutihang dulot ng akdang ito sa na ang alaga? Okay. Ayan, sumasagot pa si Enot. Sabi niya, pagpili sa dalawang desisyon kung anong makabubuti sa lahat at nakararami. Okay, panlipunan. Sa pandaigdig, tama yung mga sinabi ninyo, panlipunan, pagdidesisyon ng tama para sa iba, para sa mas makabubuti, para sa nakararami. At ang kabutihang may dudulot sa atin nitong akdang ito sa pandaigdig ay alin? Nalalaman natin na namumulat tayo. Okay, yung iba't ibang paniniwala at kultura din ng iba't ibang bansa nang dahil sa mga akdang pampanitikang katulad nitong ang alaga. Sabi ni Christine, pandaigdig mahalagang unahin natin ang nararamdaman ng ating kapwa. Oo. Okay, nakapagpapamulat yung mga akdang pampanitikang katulad nito, di ba? Na may mga ganitong kultura at pananaw. Okay, katulad din natin sa Pilipinas, yung mga iba't ibang bansa. Kasi ito galing to sa South Africa, di ba? Mahusay kayo dyan. Sabi ni Judo, natuklasan natin ang kultura ng akdang ang dahil sa kulturang sandali nga, natuklasan natin ang kultura ng Africa dahil sa akdang ang alaga. Tama yun, Jude. Okay. Sabi niya, okay, mahusay. Natukoy natin. Sa pamagitan lang yan ng akda, ha? Okay, ngayon, alam natin, ito ay isang uri ng maikling kwento. Alam naman natin ang maikling kwento, isang masining na akda. Okay, nilikha upang mabisang maikintal sa isip at damdamin ng mga mambabasa ang isang pangyayari tungkol sa buhay ng tauhan, lugar o mahalagang kaganapang taglay nito. Ayan. Meron itong isang kakintalan, pangunahing tauhan, mahalagang suliranin na kailangan bigyan ng solusyon, tumatalakay sa isang madulang bahagi ng buhay, alam naman na ninyo yan, may mahalagang tagpuan, may kawilihan hanggang sa kasukdulan na agad na susundan ng wakas. At ang akdang ito, o maikling kwentong ito, ay isang maikling kwento ng tauhan dahil umikot sa, okay, at nagbigay diin sa ugali at katangian ng tauhang si Kibuka. Kaya ito ay isang kwento ng tauhan. Magaling, okay? Malinaw ba? O ngayon, nandito na tayo sa dugtungan. Ngayon, ano ang iyong, okay, ngayon ay natutuhan ko, naisip ko, naramdaman ko, at ipinapangako ko. Sige nga, lagyan na natin yan, ating natutunan ngayong hapon. Okay, tama naman yun. Si Gina Lynn may habol pa, pandaigdig, pagtuklas ng kultura at tradisyon ng ibang bansa nang dahil sa akdang pampanitikan, no?
Okay, ano ngayon? Dugtungan nyo na yan. Ngayon ay natutuhan ko, naisip ko, naramdaman ko, ipinapangako ko. Ayan, sige nga. Tingnan na nga natin. Mahusay ang inyong mga kasagutan. Pumupuso si Archie. Salamat sa iyong mga papuso, Archie. Yan, tingnan nga natin. Alam kong nag-iisip pa. Okay, ang lahat. Okay. May pagbati, Raymond Aurelio. At dito na tayo sa dugtungan. Tingnan na natin, no? Ano kaya ang natutuhan mo ngayong hapon? Naisip mo, naramdaman mo, at ipinapangako mo. Ayan, meron na si Adrian. Sabi ni Adrian Escalona, natutuhan ko na mayroon palang iba't ibang kultura ang bawat bansa, katulad ng saang alaga. Okay, sabi ni Jovan, ay natutuhan ko ang tungkol sa mayamang kultura ng ibang bansa at ang kanilang mga pagpapahalaga. Okay, sabi ni Charis, natutunan ko na walang permanente sa mundo, kaya matuto tayong pahalagahan ito hanggat nabubuhay pa. Pwede naman, magaling. Okay. Okay, sabi ni, yan. Sige, tama. Sige, iba pa. Ano pa kaya ang naisip mo, naramdaman mo, at ipinapangako mo? Tingnan pa natin. Okay? Ayan, natutunan, sabi ni Harchi, natutuhan ko, asa na, nawala, ang okay, tungkol sa aktang pampanitikan ng ibang bansa. Sabi ni Daryl, natutuhan ko na dapat nating pangalagaan ang anumang uri ng hayop at dapat rin itong mahalin. Oo, tama, galing. Sabi ni Jude Michael, okay, ngayon ay natutuhan ko ang analohiya at ang maikling kwento ng Afrika. Naisip ko na sa pamamagitan nito ay nabubuhay ang ating pansariling kamalayan sa kultura ng Afrika. Naramdaman ko ang kagalakan sa pagkatuto mula sa aralin natin ngayon. Ipinapangako ko na isa sa buhay ang kakintalang iniiwan ng bawat takda gaya ng ang alaga. Ang ganda talaga ng sagot mo, Jude. Mahusay. Ang ganda ng iyong naging kasagutan. Okay, napakarami pa dito. Oh. Natutuhan ko na dapat maging pahalagahan ng mga alaga sapagkat nabigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng kasama at kaibigan, sabi ni Nicole Balon. Natutuhan ko ngayong hapon sa araling ito na dapat nating pahalagahan ang mga alaga natin. Naisabi ni Alona. Si Marinel naman, naisip ko na kahalagahan, okay, ang bilis, naisip ko na marami palang bagay na dapat nating alamin sa mundo. Okay, ang gaganda ng inyong mga sagot, tunay na natuto. Okay, dahil dyan, tingnan na natin, ayan, tuwang-tuwa si Tutor Donna sa okay, dami niyong natutunan ngayong hapon. At dahil dyan, meron tayong pagsasanay. Itong pagsasanay natin, suriin ang mga sumusunod na pangusap, tukuyin kung ito ay tama o mali. Unang bilang. Okay. Buong giliw pa ring pinakikinggan si Kibuka nang minsang dumalaw sa dati nitong kumpanyang pinagtatrabahuhan. Tama ba ito o mali? Batay sa akdang binasa natin, ha? Okay, sulat ang bilang at yung sagot ninyo. Tama o mali? Okay, buong giliw pa rin pinakikinggan si Kibuka nang minsang dumalaw sa dati nitong kumpanyang pinagtatrabahuhan. Tama ba o mali? Okay, sabi ni Gina Lynn, may sagot si Gina Lynn. Tama, si Marceliana, ganun din. Si Enoch, tama. Okay, magaling, tama. Okay. Sunod. Okay, biik na puti ang pasalubong ng paboritong apo ni Kibuka sa kanya. Tama ba ito o mali? Bilang dalawa na tayo, tingnan natin. Okay. Sabi natin sa bilang dalawa. Okay, meron na ako nakitang sagot. Bilang dalawa natin. Sabi ni Rainiel, mali daw. Sabi ni Rainiel. Okay, tama ba? Okay. Anong sagot? Mali. Oo, kasi itim, hindi naman puti. Di ba? Magaling. Ikatlo, kinagigiliwan ni Kibuka at ng kanyang mga kapitbahay ang biik. Ako, nasagot na. Ano ang sagot sa bilang tatlo? Tama ba ito o mali? Bilang tatlo? Okay, kinagigiliwan ni Kibuka at ng kanyang mga kapitbahay ang biik. Tama o mali? Bilang tatlo, tama yung mga sagot ninyo. Oh. Pumapasok pala. Sabi ni Jude Michael, tama daw. Okay, gayon din si Christine, si Adrian, tama. Tama kayo dyan. Okay. Ikaapat, sa naganap na aksidente, tanging ang alagang biik ni Kibuka ang nakaligtas. Tama ba ito o mali? Tingnan natin. Ayan. Okay, ang sagot,
Nakita na ako ng sagot. Ang sagot ay, okay, sabi ni Jude Michael, mali daw. Okay, Marceliana, gayon din. Si Sirin, ganon din, mali. Okay. Ikalima, na natin. Ang pagbabasa ng mga akda mula sa ibang panig ng daigdig ay hindi lamang nakalilibang, kundi nagbibigay rin ng pagkakataong masilip natin ang pamumuhay ng mga tao mula sa ibang lugar. Tama ba ito o mali? Bilang 5? Okay, yan. Tama yung mga sagot ninyo, no? Husay, sabi ni Rainiel, tama. Okay. Gayon din, sabi ni Jude, si Sirin. Okay, husay, ang bibilis. Ang sabi, okay, tama. Ilan ang nakuha ng 10 gagaling ko ngayong hapon sa ating naging pagsasanay. Tingnan ko nga, ilagay na nga dyan ang naging score ninyo. Dali, ayan na, nananabik na si Tutor Donna, nakahanda na ang kanyang, okay, palipad halik sa inyo. Dahil alam ni Tutor Donna, batay sa inyong mga sagot, na nakuha ninyo ang lahat ng tamang sagot. Ayan, sabi ni Sirin, ni Daniel, ni Cedric, Marceliana, 5/5. Si Jude, okay, ayan, si Harchie, 5/5. Ayan, tuwang-tuwa si Tutor Donna. At syempre, okay, huwag kalimutan ang ating tuwing Miyerkules, ang Junior High School Filipino sa ating Itulay tutorial, ha? Tuwing hapon yan, lagi kayong mag-antabay. Okay, i-like, subscribe, share ang ating Itulay Facebook page at ang DepEd Itulay natin na YouTube. Mag-subscribe din para lagi kayong updated sa inyong komento. Mahalaga ito, kaya scan ang QR code na ito, di ba? At syempre, diyan nagtatapos, sabi nga kung may simula, may wakas. At saan nagwawakas ngayong hapon ang ating talakayan. 10 gagaling, maraming salamat, paalam!